Hello guys! Welcome sa ating next video. Sa video na ito, i-discuss ko kung paano mag-set ng proper sizing and proper resolution. Okay? Kasi dati, naka-work ako sa isang printing establishment for 7 years and then yung mga natutunan ko is kung paano nga mag-size or mag-set ng resolution. Kasi yung pagde-design guys is magkaiba siya when it comes to, magkaibang resolution siya when it comes to tarpaulin, photo paper, yung mga mag-printing, stickers, for t-shirt, ganun. Magkaiba yung resolution nila guys. Okay? Papakita ko sa inyo kung paano siya. Okay? Kasi dun sa tinatabahuan ko dati, is more on tarpaulin kasi kami. Yung proper resolution ng tarpaulin is 72 dpi. Okay? When we say dpi is dots per inch. Yun yung resolution ng design. Okay? So, dapat 72 lang siya. If yung design is more on pictures, okay? Kung more on pictures siya, yung malalaking pictures na maging visible naman siya kahit malayo, yung resolution na recommended is at least 72. Okay? Pero kapag yung design naman ng tarpaulin is what if, like for example, yung mga organizational chart, yung mga mission and vision, yung mga nagre-require talaga ng may mga maliliit na text, yung ganon. Pwede naman siyang 72, pero kung gusto mo talaga yung parang malinaw siya after printing is yung recommended na resolution niya is at least 150. Okay? Pero kahit 72, okay lang. Pero kung parang hindi ka sure, pwede mo naman siyang i-150 yung resolution. Okay? As long as yung tarpaulin, guys, is nag-range lang talaga siya. Okay? Recommended at least 72 to 150 dpi or resolution. Okay? So, bibigay ako ng sample. Create tayo ng design. What if si client ko is gusto niya magpa-design ng birthday tarpaulin at saka gusto niya yung size is 3 by 5. Okay? Make sure dito sa custom size is yung unit of measure is na-change natin into inches. Okay? So, naka-inches na siya. So, yung 3 by 5, yung equivalent doon in inches is 36 by 60 inches. Okay? Paano ba natin makukuha yung equivalent ng size? Like for example, itong 3 by 5, i-multiply mo lang siya into 12 inches. Okay? So, 3 times 12 equals 36. The same thing with 5 by 12 is 60. Kung 4 feet siya, ito times mo lang sa 12. So, magiging 48 inches siya. Okay? So, try natin itong 3 by 5. This is 36 by 60 inches. Okay? So, yan. Ito na yung size natin. So, what if nag-change ng mind yung si client? Sabi niya, pwede po bang ano na lang, 3 by 4? O, okay, sige. So, i-resize natin siya. Punta tayo dito sa custom size. So, since gusto ni client ng 3 by 4 na lang, so yung 4 is equivalent in inches is 48, di ba? 4 times 12 equals 48 inches. So, make sure lang guys na dito sa custom size is isa lang yung maseselect, okay? Ito lang nasa ibabaw. Kasi may times na nasa-select ito eh. So, kapag na-select mo yan, lahat yan, maraming tab na ma-open. So, just make sure na isa lang yung ma-select. Okay? So, continue natin. After niyang mag-loading, is may dalawang choices dito guys, which is copy and resize and resize this design. Okay? So, kapag pinili natin itong copy and resize, mag-open siya ng another tab. Okay? Tingnan natin. See? Mag-open siya ng another tab na yung size niya is naka 3 by 4 or naka 36 by 48 inches. Tingnan natin. Okay, custom size. So, yun, di ba? Kung dito naman, kung magre-resize tayo dito ng 48 by 36 inches, tapos, pipiliin mo yung resize this design, magre-resize lang siya within the current page na ginamit mo. Okay? Para hindi na masyadong maraming tab yung browser mo. Resize this design. Okay? So, what if nag-change ulit yung mind ni client? Sabi niya,
ito ha, normally ito nagiging problem namin sa printing establishment. Nagko-complain sa amin yung mga Canva users dati. Sabi nila, ma'am, pwede pong pa-resize kasi doon kasi sa Canva, may limitations kasi when it comes to sizing. Nililimit niya yung mga bigger sizes. So, yun din ang napansin ko. Yung nagsimula akong gumamit ng Canva. So, parang naintindihan ko yung sinabi ni client until na ako na yung gumamit. So, what if gusto ni client ng 10 by 8 feet? Okay? So, kung i-convert mo siya into inches, so yung magiging result niya is 120 by 96 inches, di ba? So, kung i-multiply mo siya into 12, okay? So, kung i-resize natin siya dito, 120, 96, mag-error siya. So, yun nga, tama yung client namin dati na nililimit ni Canva yung mga bigger sizes. Okay? So, yung ginagawa ko dito, guys, na-discover ko lang din to. So, isaset ko pa rin siya ng 120 by 96. Pero yung ginagawa ko dito is, ilalock ko tong aspect ratio. Okay? Ilalock ko siya. Kapag na-lock na siya, babasahin ko yung nandito na warning ni Canva is dimensions must be at least and no more than 83.32.8. So, lalagay natin dito. Saan ba? Okay, 83. Ayaw pa rin. So, sabi niya dito is at must be less than 40.8. So, I think tatanggapin niya dito yung 48. Let's see. So, at least ganyan. Okay? So, try natin 60 kung tagampin ba. Ayaw pa rin. So, at least ano na lang, 48. Para madali siyang i-multiply later on. Kasi dito sa tutorial na to is nangangailangan ng math skills. Yes, susubukin yung math natin dito, guys. So, yun. Since gusto ni client ng 10 by 8 feet, which is 120 to 96 inches, ito yung gagamitin nating size. Kasi ito yung proportion eh. See? Nakalock siya ha. Kung ilalagay ko dito yung 120, magiging 96 siya. So, proportion siya sa 10 by 8. Tapos, kung ibabalik ko siya dito sa 40, ito yung proportion niya. So, hindi pa rin siya made-distort or made-deform. Maintindihan nito mamaya. Okay? So, select na natin. Continue. And then, resize this design lang para mag-change siya within the current page. Okay? So, yan. So, what if nakapag-design na tayo? Okay, pipili na lang tayo dito sa templates na nandito sa Canva. So, what if ito? What if ito? Okay, ito yung pinili ko kasi may maliliit na text. Okay? Yan. So, since yung size natin dito, guys, is 48 by 38.4, yung sabi ko kanina is ang recommended resolution ng isang tarpaulin is 72. Right? Kung more on pictures siya. Pero if yung design is merong mga ganitong maliliit na text, is at least gawin mong 150. Okay? So, itatry natin. Pero, actually guys, since malaki naman yung tarp, 10 by 8 feet naman siya, which 72 is okay. Ha? Pero kung yung tarp natin is nasa maliliit lang mga like 3 by 4, mga ganun, 150, pwede rin. Okay? Kasi yung text talaga na nandito is medyo magiging malabo talaga siya ng konti. Okay? Papakita ko sa inyo mamaya. Magagamit tayo ng Photoshop para ma-prove ko sa inyo na tama yung computations ko dito. Okay? So, yun, since ang nandito is 48 by 38.4, para makuha natin yung proper resolution niya na 72 is i-multiply natin siya sa 72. Okay? Yung 48 is i-multiply natin sa 72 dpi, so yung magiging result niya is 3456. Okay, tandaan nyo yan. So, ito naman is 38.4 times 72. So, yung kinalabasan niya is 2764.8. Okay? 3456 by 2764. So,
Punta tayo dito sa share, dito sa downloads. Pwede nyo i-save into PNG guys, pero as much as possible, i-save nyo siya as JPEG. Kasi pagdating doon sa printing na establishment na pagpipintahan nyo, isi-save din naman nila as JPEG. So, parang useless pa rin. So, i-save nila lang agad as JPEG, okay? So, ka-JPEG na siya. Yung quality dito is i-max nyo na guys. Okay? Gawin nyo ng 100. Per dito sa size, napansin nyo yung numbers dito. Akala nyo wala lang to eh. Pero napaka-importante nito, numbers dito, is yun yung magiging dapat tugma dito yung sa computation natin. Okay? Kasi yung computation natin ganina is 3456 by 2765. So, yan. Hahanapin natin yung similar lang sa natin, computation. Ayan. 3456 by 2765. Parang ni-round off na siya ni Canva. Imbis na 2764.8, ginawa na ni Canva ng 2765. Okay? So, isi-save natin to. This is, for the 72 resolution. Okay? Magsisave tayo ng isa, ng 150, para ipapakita ko sa inyo yung difference. Malaking difference yung magagawa nito, guys. Okay? Wait lang natin. Okay, nakasave na siya. So, next is magsisave tayo ulit. Gagawin natin, 150 resolution. So, from 48 times 150, 7,200 by 38.4 times 150. So, 5,760 by 7,2. Okay? Yung malapit lang, guys. JPEG pa rin. So, hanapin natin yung 7,200 by 5,760. Normally, hindi talaga siya like accurate na nandito, guys. Pero kahit yung similar lang, yung malapit lang, guys. Okay, try natin 5,760. Tingnan natin to. 727488 by, kahit ito na lang, okay? 7488 by 5990. Malapit lang siya sa 72 by 5760. So, mag-save tayo ng ganitong size. Yung unang sinave natin is naka 72 resolution siya. And itong isa naman is naka 150 resolution. Papakita ko sa inyo yung difference kung bakit importante talaga na sinet natin siya into proper sizing and into proper resolution. Okay? So, para ma-check natin kung tama yung computation ko, is pupunta tayo sa Photoshop. Okay? I-open ko yung Photoshop ko while waiting na ma-download yung isa. Tayo lang natin. Okay? So, yung una natin i-open is yung sinave natin as 72 resolution. Okay? Ida-drag lang natin siya dito sa Photoshop natin. So, yan. Di ba kanina sabi ko is si client is gusto niya ng 10 by 8 or 8 by 10 feet. Pero yun nga, hindi tinatanggap ni Canva yung mga bigger sizes. Kaya niresize ko siya to its proportion na maliit na size. So, kung pupunta ako dito sa image size, guys, image size, pwede mo ring gawin itong Control-Alt-I. Automatic ma-open na yung image size. Pero normally, dito siya makikita sa image, dito sa top, and then image size. So, lalabas na to. So, yung napapansin nyo guys, yung resolution dito is 72. Diba? Tama ako. Tama yung computation ko. Pero yung size dito, hindi pa siya naka 10 by 8. Diba? Naka 120 by 96 inches. So, yung gagawin natin, ilalock natin tong aspect ratio, lalak natin para hindi siya ma-distort, hindi ma-deform. Kasi yung mangyayari dito guys, kung gagawin mo itong 120, hindi ma-change yung dito. At saka napansin nyo dito is parang na-stretch siya.
'Di ba? So, yung size niya dito kanina is 48. So, ilalock natin siya. Gagawin natin 120. Automatic, change yun itong baba. Okay? So, dapat nakalock siya. So, since medyo may sobra siya, so, gagawin natin, i-unlock natin to, gagawin natin siyang exact na 96. Okay? So, okay na natin. Medyo madali lang to guys kasi naka 72 resolution lang to siya. Mamaya, doon sa 150 resolution, ihanda nyo yung sarili nyo dahil medyo matagal-tagal talagang mag-resize yung malalaking resolution. See? Sobrang dali lang mag-resize sa 72 kasi yun yung recommended para sa malakihang size. So, nakita nyo dito again, yung size is 120 by 96, tapos 72 resolution siya. So, punta naman tayo doon sa naka 150 na resolution. Okay? 150 resolution. So, punta tayo dito sa image size. So, yung napapansin nyo sa yung resolution dito is naka 156. Diba? At least, malapit lang siya sa 150 na kinompute natin. So, yun yung goal natin. Pwede naman natin itong palitang 150. Or exact 150 talaga siya. So, pagdating dito, ganun pa rin yung gagawin natin. Gagawin pa rin natin itong 10 by 8. So, change pa rin natin to into 96. Change natin into 150. So, yung kanina pag-resize natin, kasi 72 lang yung resolution niya. Sobrang dali lang. Parang hindi siya naging 1 minute. Pero dito, titingnan natin gaano siya katagal. I-resize natin siya, guys. Pero gusto ko ipakita sa inyo yung difference nila when it comes sa quality. Kasi itong pinili natin na design is meron siyang meron siyang images, meron siyang logo, meron siyang mga text. So, very best example ito para maipakita sa inyo kung gaano ka-importante yung proper resolution and proper sizing. So, yan, di ba? Nakita nyo, sobrang tagal niyang mag-resize kasi sobrang laki ng resolution. Paano pa kaya kapag ginawa nating 300 yung resolution, di ba? So, ang marihirapan talaga dito is yung mga nasa printing establishment talaga, guys. So, as a concerned citizen, tinuturuan ko kayo kung paano mag-set ng proper resolution para mapadali natin ang buhay ng mga nasa printing. Okay? Kasi na-experience ko talaga yan. As in, sobrang nababadtrip ako kapag sobrang malaki yung resolution o nung file ni client. Kasi kahit sabihin niya pa na ginawa ko kasing ganyan para maganda yung quality. Pero ina-explain namin sa kanila na, ma'am, kahit gawin mo pang ganun kalaki yung qualities, hindi pa rin siya tatanggapin ng machine. Kasi yung recommended na resolution ng isang tarpaulin is at least 72 to 150 dpi. Yung ginawa ni client, 300 o 600 eh. Kaya halos lag yung mga PC namin dahil sa file ni ma'am. Doon namin na-realize na kapag yung nag-successful na siya sa Photoshop, doon na namin na-realize na 600 para yung resolution. Kaya yun, useless pa rin yung ginagawa yung Emacs ni yung resolution kung hindi naman siya tatanggapin nga ng machine. So, yun. Masyado na akong maraming sinabi pero hindi pa rin natapos mag-resize yung 150 resolution. Compared dun sa 72, sobrang dali lang niya i-resize. Kasi for tarpaulin lang to guys eh. I-explain ko sa inyo mamaya yung difference niya guys. Layo yung difference. Pero makikita pa rin natin yung difference niya. Hintayin na lang natin. Kasi ginusto natin to eh. Medyo may movement na siya. Okay, patience pa. So, yan. Natapos na talaga siya, guys. So, titingnan natin dito sa image size. Okay, naka 150. The same size lang siya sa kabila ha, 120 by 96. Pero yung resolution dito is 150. Pagdating naman dito sa kabila is the same thing, 120 by 96. Pero 72 yung resolution.
Yung kaibahan ng dito guys is, para makita natin yung quality ng magiging design ng tarpaulin natin, is pipiliin natin yung zoom dito. Nasa baba siya. Zoom tool. Tapos, i-right click natin. And then, my fit on screen, 100%, 200%. Piliin natin yung print size. When we say print size, guys, ito yung magiging result ng tarpaulin kapag na-print siya. Okay? Print size natin. Napansin nyo, okay naman yung quality kasi maganda naman yung mga elements na nandun. Dito, okay naman. Okay naman yung text. Readable naman. Kasi, alam nyo kung bakit? Kasi malaki kasi yung tarp. Ano kasi siya, 8 by 10. So, okay pa rin yung result. Tingnan natin dito sa 150 resolution. Oh, tingnan nyo yan, guys. Tingnan nyo yan, ha? Yung difference. Nakikita nyo yan? Di ba may difference siya, guys? Kung i-zoom ko pa ng ganyan, i-zoom ko siya. Di ba? Medyo blurry yung, masyadong blurry yung dito sa 72 compare dito sa 150. Di ba? O, kahit i-zoom ko pa siya, maganda pa rin yung quality. Pero dito, the more mo siyang i-zoom, the more siyang mawawala yung quality niya. Okay, may difference talaga sa resolution. Okay? Pero, if I were you, if malaki naman yung tarpaulin, 72 resolution is okay. Tsaka lang natin gagamitin yung 150 kapag sobrang liit ng tarpaulin, like gusto lang nila is 2 by 3. Okay? Ito try natin ha. If gusto ko ng maliit na size, what if gusto ko parang 2 feet? Ganyan. Yan, sobrang liit. And then, resize din natin to into 2 feet. Madali na lang siya kasi maliit na tarpaulin na siya eh. So, yan. Papakita ko pa rin sa inyo yung difference. So, ito yung size na to is nasa 2 feet lang siya, 72. Kapag i-print size natin, ito yung magiging result. Pagdating naman dito, is pag i-print size natin, yung result niya magkaiba talaga, guys. Okay? Titingnan nyo ha. See? Meron na siyang something mga pixelated part. Magiging visible talaga siya sa print, guys. Magiging visible tong mga ganito. Kung nakikita nyo yan. Magiging visible yan sa output ng printing. Compared dito sa 150, medyo wala siya. Maganda pa rin yung quality. Okay? So, yun yung kaibahan. So, malalaman mo talaga dito yung importance ng proper sizing and proper resolution. Next natin na gagawin is yung sa photo paper. Okay? What if we create another design sa photo paper? Normally, yung size na ginagamit natin sa photo paper is A4, di ba? So, hanap tayo ng A4. Yung portrait lang. Sintayin lang natin. So, yan. Let's say meron na tayong design. What if ito? Kasi meron siyang image, saka meron siyang maliliit na text. Okay? So, yung size natin dito is naka A4 siya. Pero titingnan natin siya kung ano yung equivalent niya in inches. So, nakalagay dito is 8.268 by 11.698. So, gagawin natin the same thing yung sa kanina, pero yung i-multiply natin is 300 na. Kasi yung goal natin dito sa photo paper, applicable to siya sa ano guys, sa photo paper, sa sticker, mga vinyl sticker, mga mug printing, mga lanyards, mga ganun klaseng printings is 300 yung resolution na needed.
Pero sa tarpaulin is magkaiba talaga siya. 72 to 150 resolution. Pero dito, gagamitin natin. Di na ako magbibigay ng example doon sa iba, yung sa mga ganun. Kasi the same thing lang siya dito sa photo paper. Okay? So, i-compute natin siya. 8.268 times 300, giging result niya is 2480.40. Okay? 2480.40 times 11.693 times 300. Okay, so yung result niya is 2480 by 3507. So, tatay dito sa share. Again, as much as possible. Kahit JPEG, okay na. Max nilang din. And then, hahanapin natin dito yung malapit lang dun sa computation natin. Okay? So, wait. So, yan. Ang na-compute natin is 2480 by 3507. So, 2480. So, ito yung pinakamalapit, yung 1.75. Kasi, yung nandito is 2480, yung dito is 2475 by 3507. So, isi-save natin to. Yung isi-save natin, guys, is 300 resolution. Magsi-save pa rin tayo ng file na naka-72. Para makita nyo talaga yung difference, guys. Yung importance talaga dito sa resolution na to. Okay? Again, titingnan ulit natin yung size in inches. I-multiply natin siya into 72. Kasi, titingnan natin yung difference. 595. So, lagay natin 596. 690 times 72. Okay, 840. Punta tayo dito. So, kung titingnan natin dito, guys, halos wala na. Wala yung computation natin. Bakit? Kasi hindi siya recommended for a photo paper. Yung 72. For tarpaulin lang talaga yun. Okay? Kahit si Canva, nididetect niya eh. So, ito na lang pipiliin natin since ito yung pinakamalapit dun sa computation natin. 707 by 1,000. So, save natin siya. So, yan. Na-download na natin yung 300 at saka 72. Titingnan natin una yung 300. Titingnan natin yung image size. See? Yung resolution niya is 299. 1 point na talaga yung difference, guys, para maging 300 siya. So, pwede natin i-change to into 300. As is na yung size. Kasi A4 lang yung natin eh. So, yan. Wala siyang masyadong loading kasi sobrang liit lang ng changes. Next, puntahan natin yung 72 resolution na ginawa natin for a photo paper. So, yan. Titingnan natin yung size. Ayan, naka-86. Kasi yun yung pinakamalapit sa computation natin. Pero, gagawin natin siya 72 since yun yung gagamitin natin for comparison. So, yan. Kung titignan nyo siya, guys, dito sa Photoshop, parang walang difference, di ba? Parang pareho lang. Pero kung i-zoom mo siya, guys, ito yung 300, guys, ha. Kung i-zoom mo siya, readable pa rin. Di ba? Parang ang ganda pa rin ng quality kung i-zoom mo siya. Pero pagdating dito sa 72 resolution, guys, kung i-zoom mo siya, halos hindi mo na siya mababasa. Sobrang magkaiba. See? 72 and then 300. Yan yung importance ng resolution, guys. Okay? So, the reason why tinuro ko to sa inyo, kasi ito yung pinaka-mistake ng mga graphic designers eh. Lalo na kapag gumagamit na Canva. Kasi sa mga clients namin, mostly doon sa work ko dati is, marami na talagang gumagamit ng Canva. Parang konti na lang talaga yung mga gumagamit ng Photoshop. Yun lang talagang mga printing, yung mga dating graphic designers na until now gumagamit pa rin ng mga Adobe, ganun. So, tinuturo ko to sa inyo para at least hindi kayo magkakaproblema kapag kayo yung nagpapaprint. Masisiguro nyo yung quality. Malalaman nyo na yung size ng design nyo is hindi magiging blur or hindi magiging mabigat.
And at the same time, mapapadali niyo yung buhay ng mga nasa printing. Okay, so I hope na may natutunan kayo sa video na to, and marami pa akong ituturo sa inyo na makakatulong sa pagda-design nyo sa mga magiging templates nyo. Okay? Thank you so much sa panonood, and aabangan ko kayo ulit sa susunod na video.